pangalawang usap namin, nung huling usap namin, ayaw ko niyang aminin yung about dun sa babae. Hanggang sa napaamin ko siya and sinabi niya na isa sa mga rason kung bakit siya nakipaghiwalay ay dahil din dun sa babae. Hindi na siguro bago sa inyo na wala na kami ni Rab kasi ilang beses na din naman niyang inamin on social media na wala na kami. Wala na sana akong plan to speak up regarding this issue. Pero madami kasi madami na rin kwento ang lumalabas. Madaming speculations. And ayokong manatiling tahimik lang at walang ginagawa. Since pinakilala niya ako as his girlfriend, yung relationship namin is no longer private. I kept silent kasi nirespeto ko yung 7 taon na pinagsamahan namin. And sobra ako nasaktan. Sobra ako nasaktan sa nangyari. Gusto ko na lang sanang mag-move on silently, pero kasi I could not stand it anymore. Nung una namin pag-uusap, he just told me na gusto niyang magpahinga. Gusto niya ng cool off. He requested for 30 days na cool off. Pero sobra pa rin ako nasaktan. Iyak lang ako ng iyak. Sobrang clueless ako. Bakit biglaan, all of a sudden, yung nangyari na gusto niya makipag-cool off. Pero nirespeto ko yun. Kasi yun yung gusto. Ano man yung nangyari, kung ano man ang pinag-usapan namin ni Rab, ang nakakaalam niyo ay ako, si Rab, at si God. The breakup is not mutual. It was his decision. And I respected it. Totoo yun na 2 beses kami nag-usap. Yung unang pag-uusap namin is 3rd week ng May. He said na hindi niya kayang sabihin lahat. Sobra ako nasaktan. We were okay. Bago mangyari yun, wala kaming problema. Sobrang akong umiyak nung araw na yun kasi yung reason na sinabi niya sa akin ay sobrang babaw. The following day, I learned something na mas lalong kinasakit. Kinasakit nung nararamdaman ko. 2 beses kami nag-usap. Ito yung pangalawang usap namin. Ito yung day na officially natapos yung 30 days na cool off. And this is also the day na nangyari yung formal breakup. Closure. Formal closure. So, lahat ng mga nakarating sa akin na info na kagaya ng meron siyang nakakausap na babae even nung kami pa kinonfirm niya na matagal na sila nagkakausap ng babae at yun nga kinonfirm niya sa akin and inamin niya sa akin na he's already dating someone. Masakit, syempre. Masakit yun na malaman. Pero for me, okay din na nasabi. Kasi sa kanya ko mismo narinig. Yun. Syempre, I cried again. Nakita niya kung gaano karami yung luhang iniyak ko. Kung gaano ako nasaktan. Sinabi ko sa kanya na ang sakit ng nararamdaman ko kasi iniwan niya ako and then meron agad. Maayos yung naging usapan namin. Sinabi niya sa akin
yun yung pinili niya. Yun yung choice niya. And, narespeto ko yun. Pero nasaktan ako. After few days, may nag-post ng vlog. Magkakasama silang friends, mutual friends namin. Kasama yung girl. Pero, I believe na na-delete na yung video na yun. And parang nag-overnight sila. Itong mga info na to is nakarating lang sa akin. But I didn't personally watch it. Lahat yun, dumating lang sa akin. Even hindi ko naman hinihingi. Again, nasaktan ako. But you did not hear anything from me. Hindi ako nag-rant sa social media. And then, after that, meron ulit. Nag-post naman siya on his personal account with a new girl. Parang animated siya or something. Sinend lang din siya sa akin. And, yun, deleted na rin. I was hurt again. Paulit-ulit, ako ang nasasaktan. After nun, dumami yung post nila together. Doon raw sa TikTok account ng babae. And, na-delete na din siya. Na-delete na din daw siya. Since nakita niya kung paano ako nasaktan, nung araw, nung pangalawang beses na nag-usap kami, akala ko, i-respect niya yun. Akala ko ibibigay niya sa akin yung respect. Kasi, syempre, hindi naman biro yung pinagsamahan namin. Sa tagal ng pinagsamahan namin, I was expecting na maibibigay niya sa akin. Pangalawang usap namin, nung huling usap namin, ayaw ko niyang aminin yung about dun sa babae. Hanggang sa napaamin ko siya and sinabi niya na isa sa mga rason kung bakit siya nakipaghiwalay ay dahil din dun sa babae.